Gustong angkinin ako ng lahat ng kagalang-galang na babaeng masters. Habang hawak ni Xiaonan ang malalambot na kamay ng ikaapat na nakatatanda ng sekta ng espada, ang pinuno ng talasmanong taluktok, si Molly, sinabi niya, nakatatandang kapatid na babae, naramdaman mo ba yon? Sumagot si Molly, ang ikaapat na nakatatanda ng sekta ng espada at pinuno ng talasmanong taluktok, naramdaman ano? Pipakawalan mo muna ako. Sa naisip niya, hindi ko inakala na ang lalaking ito ay mas matipuno kaysa sa hitsura niya. Hindi masama para sa mas malalim na pagsisiyasat ni. Biglang lumayo si Xiaonan, iniwan si Molly na nagulat. Tumingala siya sa langit, kumikislap ang kanyang mga mata, at buong tapang na idineklara, ang puso ko, walang sawang inaalay sa pag-angat ng sekta ng espada. Ang kalooban ko, nagliliyab ng matindi para sa lakas. Si Molly ay pinawisan habang iniisip sa sarili. Ang batang hinulaan ng tagapagtatag na anak ng kapalaran talaga ngang may toyo sa ulo. Itinuro ni Molly ang isang direksyon at napabuntong hininga. Bihira ang isang nakababatang kapatid na may ganitong ambisyon. Naroon ang naglalagablab na impyernong hanging sakop. Maaari ka nang pumunta. Tumingin si Xiaonan pabalik at naisip, hindi na niya ako nilalait. Posible kayang naantig siya ng katapatan ko. Pero base sa ekspresyon niya siguradong hindi iyon ang dahilan. Pinalo ni Molly ang likod ni Xiaonan at sinabi, huwag kang mag-alala. Bibilhan kita ng magandang kabaong, nakababatang kapatid. Napabuntong hininga si Xiaonan. Nakatatandang kapatid na babae, hindi na po talaga kailangan yon. Walang sabi-sabi, bigla siyang lumundag patungo sa direksyon ng naglalagablab na impyernong hanging sakop, iniisip sa sarili, hindi bale na. Mas mabuting magpalit muna ng damit at pumunta roon. Malalaman ko rin ang tungkol sa nakatatandang kapatid na babaeng ito kalaunan. Habang inihagis ni Molly ang isang sisidlan ng alak sa kanya, dumikit ito sa kanyang damit. Umiti siya ng tuso at tumawa, hehe. Ilang sandali ang lumipas. Sa isa pang tarangkahan, sinabi ng kaibigan ng isang kultibador na may kulay lilang buhok, hindi mo ba alam kung saan ito? Kakapasok mo pa lang sa antas ng lakas ng espiritu, idinagdag ng isa pa niyang kaibigan, at sumasama ka na agad sa mga nakatatanda patungo sa isang bitag ng kamatayan. Habang inaalalayan nila ang kultibador na may kulay lilang buhok palabas ng tarangkahan, dumating si Xiaonan at mahina niyang sinabi, ang lugar na ito ay. Pagkatapos, bigla siyang humarurot patungo sa tarangkahan, lumalaki ang kasabikan sa kanyang dibdib. Tama ang pinuntahan ko. Nagkatinginan ang kultibador na may kulay lilang buhok at ang kanyang mga kaibigan, litong pinanood si Xiaonan na patakbong sumugod sa tarangkahan ng naglalagablab na impyernong hanging sakop. Sa kabilang panig ng tarangkahan, namangha si Xiaonan nang makita ang naglalagablab na impyernong hanging sakop. Mahina niyang sinabi, ang mga likas na espiritual na panganib na kinatatakutan ng mga karaniwang kultibador ay tunay na dakilang sustansya para sa akin. Lumabas ang isang abiso ng sistema, tinamaan ng nakamamatay na buhawi. Ugat ng espiritong hangin panandang pandagdag 21 konstitusyon panandang pandagdag 31 pagtitiis panandang pandagdag 27 katibayan ng meridian panandang pandagdag 28 tinamaan ng nakamamatay na lason ng apoy. Ugat ng espiritong apoy panandang pandagdag 27 konstitusyon panandang pandagdag 28 pagtitiis panandang pandagdag 27 katibayan ng meridian panandang pandagdag 27 kinain ng nakamamatay na. Espiritual na. Enerhiya ng hangin apoy. Espiritual na enerhiya panandang pandagdag 28 ngumisi si Xiaonan at naisip, kung magsasanay ako rito ng isang buwan, hindi ba't magiging walang talo ako sa mga kapwa ko kultibador? May isang batang lalaki na nakatingin kay Xiaonan, hindi makapaniwala. Namamalikmata ba ako? Lakas ng espiritu, antas 4. Napanganga ang flamboyant niyang kaibigan. At pumunta siya rito. Pagod na ba siyang mabuhay? Napakunot noo ang isa pa nilang kaibigan, isang babaeng may malulusob na dibdib. Gaano ba kakatanga ang nakababatang kapatid na ito? Hindi ka ba nahihilo ngayon? Umiling si Xiaonan. Hindi naman. Sa katunayan, pakiramdam ko ay napakaganda. Nanlaki ang mga mata ng tatlong magkaibigan at nagsimulang pagpawisan habang nakatingin sa kanya. Napabuntong hininga ang babaeng may malulusob na dibdib. Ang kamangmangan ay isang pagpapala. Tara na. Gagapang din siya palabas kapag hindi na niya kaya. Hintay, kasamahan pa rin natin siya. Bilang mga nakatatanda, dapat natin siyang tulungan.
Lumapit siya kay Xiaonan at sinabi, "Nakababatang kapatid, ito ang orb ng espiritong apoy." Natutukoy nito ang laso ng apoy sa paligid. Naguluhan si Xiaonan at tumingin pabalik sa kanya. Ipinaliwanag pa niya, kapag ito ay naging dilaw, ibig sabihin ay masyado ng malakas ang laso ng apoy, iwasan mo ang lugar na yon. Habang kinukuha ang orb ng espiritong apoy, sinabi ni Xiaonan, "Maraming salamat, nakatatandang kapatid na babae." Pagkatapos, tumutok siya sa kanyang enerhiya at idinagdag, "Hayaan mong bigyan kita ng isa pang pampalakas." Lumabas ang isang abiso ng sistema, pansamantalang mga pagpapahina na inilapat, lakas, 20% konstitusyon, 15% pagtitiis sa espiritong apoy, 25% pagtitiis sa espiritong hangin, 5% pagtitiis, 20% espiritu, 5% katibayan ng meridian, 20% pandama, 15% nanlaki ang mga mata ni Xiaonan nang biglang maramdaman ang bigat ng abiso ng sistema. Sa kanyang balikat, napakagat siya sa kanyang labi dahil sa sakit ngunit mumiti. Sa inis, sumigaw siya, "Ano tong kalokohan?" Basang-basa ng pawis ang babaeng may malulusob na dibdib at dumidikit ang manipis niyang kasuotan sa kanyang katawan. Malalim siyang huminga, namumula ang pisngi, at sinabi, "Ang teknikang ito ay pansamantalang nagpapalakas sa iyong kakayahan upang makatulong sa pagtitiis sa laso ng apoy. Ayaw lang ni nakatatandang kapatid na may isang kabataang mamatay dito. Hindi mo na kailangang magpasalamat." Pinahid ni Xiaonan ang kanyang pawis at mahina niyang ibinulong, "Huwag kang mag-alala. Talagang hindi ko gagawin. Teknikang pampalakas. Mas mukha itong pinagmukha akong mahina. Handang-handa na akong magpakitang gilas, pero sinira lang nito ang lahat ng mga kita ko ngayong araw." Habang bumabalik ang babae sa kanyang mga kaibigan, malakas na umalog ang kanyang dibdib. Ilang sandali ang lumipas. Sinabi ni Xiaonan, "Kahit paano, may nakuha ka namang kapaki-pakinabang na bagay. Gamitin mo yan para hanapin ang mga lugar na may pinakamalakas na laso ng apoy." Habang pinag-aralan niya ang orbe, bigla siyang sumugod pasulong at naisip, "Ano yun sa unahan? Parang masyadong makapal ang laso ng apoy. Tingnan natin." Pagkalipas ng ilang sandali, bigla siyang huminto at bumulong, "Ginan." Lumabas ang isang abiso ng sistema, matinding panghihina ng katawan. Tinamaan ng nakamamatay na laso ng apoy. Ugat ng espiritong apoy panandang pandagdag 48 konstitusyon panandang pandagdag 33 pagtitiis panandang pandagdag 35 katibayan ng meridian panandang pandagdag 3 kinain ng nakamamatay na espiritual na enerhiya ng hangin apoy. Espiritual na enerhiya panandang pandagdag 33 na damang mabagal ang kultibasyon. Espiritual na enerhiya panandang pandagdag 20 nanlaki ang mga mata ni Xiaonan. Nagnining ito ng ginto. Ano kaya ang nasa loob nito para magdulot ng ganitong matinding reaksyon? Mabilis siyang sumugod. Bigla siyang natigilan sa gulat. Ano yan? Sa harapan niya ay nakatayo ang isang napakalaking tarangkahan. Inabot niya ito at dahan-dahang itinulak. Sa loob, nakita niya ang isang matandang lalaki at napasinghap. Lintek! Ngunit nang bumagsak ang figura sa lupa, napagtanto ni Xiaonan ang katotohanan. Sa huli isa lang pala siyang bangkay. Napatingin siya sa isang ataol na malapit. Hindi masasabi kung namatay siya dahil sa laso ng apoy at pagguho ng hangin o dahil sa bagay na ito. Ngunit pagkatapos, umiti si Xiaonan ng tuso. May sistema akong may sumpa. Ang mga ataol na iniiwasan ng iba na parang salot ay malalaking oportunidad para sa akin. Inabot niya ang ataol. Biglang sumabog ang isang matingkad na pulang liwanag mula rito, at isang napakalakas na presyon ang bumalot sa kanya. Napakagat si Xiaonan sa kanyang mga ngipin. Napakatindi ng laso ng init. Hindi nakapagtataka kung bakit hindi niya ito kinaya. Lumabas ang isang abiso ng sistema. Ugat ng espiritong apoy panandang pandagdag 52 konstitusyon panandang pandagdag 20 espiritual na enerhiya panandang pandagdag 27 pagtitiis panandang pandagdag 25 espiritual na enerhiya. Panandang pandagdag 18 katibayan ng meridian panandang pandagdag 2 sa loob ng dibdib, may nakita siyang isang bagay. Ha? Ano ito? Inabot niya ito upang kunin. Lumabas ang isang abiso ng sistema, matinding panghihina ng katawan. Tinamaan ng nakamamatay na bagyong apoy.
Ugat ng Espiritong Apoy Panandang Pandagdag 56 Konstitusyon Panandang Pandagdag 41 Pagtitiis Panandang Pandagdag 47 Katibayan ng Meridian Panandang Pandagdag 45 Kinain ng nakamamatay na espiritual na enerhiya ng hangin apoy, espiritual na enerhiya Panandang Pandagdag 45 Isang napakalakas na bugso ng enerhiya ang dumaloy sa katawan ni Xiaonan. Nanginig siya. Ang matinding pakiramdam na ito. Napakaganda. Lumabas ang isang abiso ng sistema, host, Xiaonan nakaabot sa antas 5 lakas ng espiritu, kasalukuyang estadistika, lakas ng espiritu, antas 5, 2,058 sa 10,000, konstitusyon, umabot sa antas 7, 1,580 sa 2,000, ugat ng espiritong apoy, umabot sa antas 7, 511 sa 2,000, ugat ng espiritong hangin, umabot sa antas 7, 508 sa 2,000, pagtitiis, umabot sa antas 7, 631 sa 2,000, espiritu, antas 8, 276 sa 500, nanginig si Xiaonan sa pananabi. Napakalupit na kita. Ang batong ito ay isang kayamanan. Kung magpapatuloy ito, sino pa ang nangangailangan ng kultibasyon? Masasakop ko ang sekta ng espada, mapapangasawa ang banal na dalaga, at mararating ang tugatog ng buhay. Bigla siyang umubo ng dugo. Puff! Bumagsak siya sa lupa, napapaso sa matinding sakit. Anong nangyari? At dito na nagtatapos ang video natin ngayon. Maraming salamat sa panonood, sobrang na-appreciate ko kayo lahat. Kung nagustuhan nyo ang content, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para hindi nyo ma-miss ang susunod na mga videos. May gusto kayong sabihin o may tanong? Mag-comment lang sa baba, gusto kong marinig ang opinyon nyo. Hanggang sa susunod, mga kagoto. Stay awesome, stay curious, at kita-kits sa next video.